Hello po sa inyo lahat dyan mga kababayan. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ano po ngayon dito sa mga kababayan? No? Gabi na po ngayon. So para po sa ating mga kababayan dyan nasa ibang bansa, kung anumang oras sa inyong lahat dyan, magandang araw po. At sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ngayon mga kababayan, kakarating lang po namin, no? Namin ni Sheila at saka ni Chicha, galing po kami doon sa Barangay Migkawayan sa aming kaibigan. Doon kami kagabi dahil meron po siyang pinapatulungan sa amin. Tapos gabi na kaming nakauwi. So, nabasa kami sa ulan mga kababayan kasi napakalakas pa ng ulan ngayon dito sa amin. Medyo delikado talaga yung kalagayan ngayon dito, no? Lalo sa Davao City mga kababayan, bago lang po nabalitaan yung napakalakas na baha. Daming mga sasakyan yung mga na-damage doon sa downtown talaga, no? Sa may Central Park, Bangkal. Naalala ko noon mga kababayan, nakatira kami doon sa Central Park. Naranasan ko rin manilahan dyan nung nag-aaral pa ako ng high school. Tapos, nabalitaan nung nakaraang gabi na napakalakas pa ng baha. Umapaw po yung ilog. So, ngayon, malakas na naman yung ulan dito. So, posible, bumabaha na naman yun doon sa ibaba ngayon. So, ingat talaga tayong lahat mga kababayan natin dyan na nasa Davao, nasa Kalinan. Yung lalo na mga kabayan, pag palagi umulan sa bukid, apektado talaga yung andun sa bayan. Kasi bumabaha yung mga ilog at lumalaki ang tubig, kaya minsan umaapaw. Kaya sa mga lugar na mababa, posibleng maranasan talaga nila ang pagbaha. Kaya ingat tayong lahat mga kabayan, no? At sa bukid naman, kailangan din mag-ingat. Hindi naman tayo matamaan ng baha, pero ang landslide po yung posibleng tatama sa atin. Kaya lahat tayo, sa lahat ng oras ay dapat mag-ingat. Sa mga kababayan natin dyan sa ibang bansa, mag-ingat din kayong lahat dyan. So ngayon mga kababayan, nabalitaan ko, kay Ma'am Aya, so nag-chat si Ma'am Aya na hindi pa daw nakauwi si Ninita. Tapos pumunta daw si nanay sa kanya kanina, nagsabi na si Ninita ay hindi na umuwi. So ngayon mga kababayan, nalilito kami kung saan namin hahanapin si Ninita. Kasi po, wala na talaga kaming makikitang paraan kung saan namin siya makikita. Hindi katulad nung una niyang alis. Kasi meron pang mga friends. Ewan ko ngayon, baka meron pang friend, no, na hindi niya na-block. So ngayon mga kababayan, yung account ko nag-chat si Mama Aya na naka-block daw siya. Kaya agad-agad kong tinignan, nung una kasi nagpalit siya ng pangalan. Junalyn mo yung pangalan niya sa kanyang Facebook. Pagkatapos mga kababayan, hindi ko na makita yung mga ID niya, hindi ko na rin ma-search sa Messenger ang kanyang account. Kaya posible na ako ay kanyang binablock, no? Na-block na yung account ko sa kanya. Kaya marunong na talaga siya. Hindi ko alam kung ano talaga yung purpose niya sa kanyang mga ginagawa ngayong pag-aalis o paglalayas. Kung totoo man na lumayas talaga siya, no? Kasi ngayon pala ako nakarating mga kababayan, gabi na. So hindi ko nakausap si Nanay Lorna. Pati si Mama Aya hindi ko nakausap. Nag-chat lang si Mama Aya sa akin. So kung totoo mang naglayas siya, hindi ko talaga mag-gets kung ano yung purpose niya. Pinapaaral siya ng mabuti, mayroong nagpapaaral sa kanya, mayroong sumuporta sa kanya. So binibigyan siya ng mga allowance niya, mga baon niya. Pero nagawa niya pa rin ganito yung paglalayas. So, hindi ko alam kung ano yung desisyon ng sponsor. Ay, para sa akin, hindi rin ako mag-desisyon na bitawan na. Pero once na bitawan siya ng sponsor, wala talaga kaming magagawa. Pangit din naman ako yung magpursige na wag bitawan. Tapos, yung pinapakita ni Ninita ay hindi karapat-dapat ang talaga na sponsoran. Kawawa naman yung sponsor. Naghahanap ng pera para matulungan ang pag-aaral ng isang bata. Pero yung tinutulungan ay hindi nagawang tulungan ang kanyang sarili mismo. So, hindi deserve. No? So, ngayon lang, ang problema namin mga kabayan, kung saan hahanapin si Ninita. So, tatanungin ko pa sana si nanay kaso madili na yung bahay nila. Siguro natulog na talaga ngayon. Kasi anong oras na lang ngayon? Mag-8 p.m. na. 8 p.m. tapos napakalakas ng ulan sa labas. Kaya ngayon, tatanungin ko bukas si Nanay Lorna kung ano yung desisyon niya. Kung mayroon ba siyang idea saan mahanap si Ninita. Talagang si nanay na talaga yung bahala sa kanya mga kabayan. Tutulong kami sa paghahanap. Tutulong kami kung saan hahanapin.
Pero ayoko nang mag-ano kay Ninita mga kababayan, yung pagsabihan pa, ay turn over ko na lang kay Nanay Lorna yung pagdisiplina sa kanya. Kahit ano pang gagawin namin na pagsabi para mag-guide siya, pero parang hindi talaga. So sure ko muna bukas mga kababayan kung naglayas ba talaga siya o baka andun lang sa mga kamag-anak, no? Na masyal. O di ba kaya andun sa kanyang mga tsuhin, doon sa kamag-anak nila Maylin, kasi meron mang parang okasyon, malapit mga okasyon doon sa kilometer 24. Baka andun lang no, sa mga kaibigan niya. Mahirap lang ngayon mga kababayan kasi pasukan na bukas. Sayang talaga yung kanyang pag-aaral. Sayang din yung gastos, no? Sinimula na gastusin para sa kanyang ah, mental health, no? Naka-schedule pa parang July or August ba yun? So, hindi lang namin yun na gawa ng video mga bayan, no? Kasi hindi ko man talaga natuloy. Naka-down na lang kami ng pambayad po doon sa doktor. Pero ngayon, kung totoo talaga na siya ay lumayas, wala talaga kaming magawa sa kanyang pag-aaral, no? Wala na talaga siyang planong mag-aral siguro. Hindi ko din natanong si nanay kung baka napagalitan niya or ano ba talagang dahilan or nagpaalam ba sa kanya na umalis or hindi ko rin natanong si Ma'am Aya. Kasi nag-chat lang man si Ma'am Aya sa akin, no, na si Ninita ay hindi na umuwi. Nawawala na naman daw. So, problema ngayon mga kabayan, no? Hindi talaga namin na-search kung saan siya pumunta. Saang lugar o kahit saang lugar siya pumunta. Kahit meron lang, ano ba, kunting idea na doon siya na lugar pumunta. Para doon namin mahanap. Di katulad nung pumunta siya ng Cagayan kasi merong friend niya na nakontak namin na doon pupunta si Ninita. Doon namin napuntahan sa Cagayan. Mabilis namin nakita. Ang ngayon lang, pati ako, ay naka-block na sa kanya. Hindi ko na ma-search, hindi ko na makita yung kanyang mga ID. Pati si Ma'am Aya. Iwan ko kung saan sila Nanay Lorna ngayon o baka naghanap na sila Nanay Lorna. O baka natulog na kaya. Para na si Ninita mga kabayan. Hahanapin man pa rin namin siya. O tungkol sa kanyang pag-aaral o tungkol sa sponsor, ay wala na talaga kami magawa kung ano yung maging decision ko ng sponsor. Pinili niya man ang ganyang mga landas, kanyang buhay. Wala kaming magawa dahil kahit ano pang pagpursige namin na i-guide siya, kahit ano pang gawin namin, hindi pa rin may pasok sa kanyang isipan kung gaano ka-importante yung pag-aaral. Parang nasa isip niya na talaga mga kababayan na gusto niya siguro niyang maging independente na siya ba? Na wala na hindi hindi na siya nagdidepende kay Nanay Lorna. So, gusto siguro na Ninita na gagawin niya kung ano yung gusto niyang gawin. So, wala tayong magawa kung ganyan talaga yung kanyang decision. Or baka gusto niya talagang mag-asawa. Kasi yun man yung sinabi niya nung last time na nag-ausap kami. Pero kahit sinabi niya yun sa akin mga kababayan, sa amin ni Chichay, sinabihan ko sa kanya na hindi yun solusyon, no? Importante talaga unahin ang pag-aaral. So ngayon, sana nga lang po ay hindi talaga umalis o namasya lang. So hintayin natin bukas mga kababayan, no? Linggo man ngayon dito sa amin. So bukas, hintayin natin baka umuwi o baka uwi bukas kasi may pasok na sila. Pero kung hindi talaga makarating bukas si Ninita, sigurado na naglayas na naman talaga yun. Ginatatakutan ko lang mga kabayan kasi si Ninita, napakadaling maingganyo ba, ano bang tawag sa Tagalog niya? Napakadali niyang madala. O, dali niyang madala kahit kunting ano lang, parang kunting jamming yung pagsabihan lang siya ng mabuti para tungkol sa kanya.
Ang dali niyang sumabayb. Agad-agad makuha yung kanyang loob. No? Madali siyang paamuhin. Siguro sa kanyang sitwasyon talaga. Kaya sana nga lang ay mabuting tao man yung pinuntahan niya, kamag-anak man niya. Sana hindi siya, kasi maraming mga nangyari ngayon mga kababayan na mga estudyante na mga na-missing at hindi talaga nakauwi. No? Sana nga lang po. Sana ay saan kayang lugar siya pumunta. O sana nga lang andun sa kanyang kapatid, no? Si Palabio. Si Mamo. So, abangan niyo mga kababayan, no? Ang paghahanap namin kay Ninita na naman. Saan kaya talaga namin siya hanapin? No, sa lahat ng mga panawagan ko po mga kababayan, no? Siguro baka meron pong makakita kay Ninita kung saan mang lugar aabot itong video natin ngayon. Ano mang lugar aabot dito sa Mindanao, o dito lang mismo sa Davao, o sa katabing city po ng Davao, kung saan talagang lugar siya saan lugar umabot itong video natin. Sana po kung makita niyo si Ninita, kung maaari po ay pwede kayong mag-comment no, or mag-chat sa amin kay Ma'am Aya. Pwede niyo i-chat si Ma'am Aya kay Annie Landas. Pwede rin sa aking Facebook account, sa Messenger account ko na Yayat Me. So pwede niyong i-chat kami mga kababayan kung makikita niyo po si Ninita. Kasi bukas mga kababayan, tatanungin ko pa si Nanay Luna kung ano talaga yung decision niya. Kung may idea man siya sa lugar na posibleng pinuntahan ni Ninita, so pwede namin pupuntahan doon. Or kung mas mabuting gawin ang ipa-record muna doon sa police station o ipa-blatter muna ang kanyang pagkawala, so gagawin namin. Para hindi may makatulad doon sa Cagayan na pagpunta namin sa Cagayan at nangangailangan kami ng assistance ng pulis ay hindi kami agad naisikaso kasi wala kami dalang blatter o record na galing sa pulis. So, kung kailangan man na ipa-blatter, so gagawin namin bukas po para lang may record doon sa police station. So, yun lang mga kababayan. No? So, abangan niyo po ang aming paghahanap na naman kay Ninita. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay kung makita ninyo, kung maaari, i-report niyo muna sa police. Hold na ang batang ito ay lumayas. No? Para po hindi na siya makaalis sa iba, para madali na po siyang makita kung nasa lugar ninyo makikita. So, yun lang mga kababayan, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Pakiusap po sa lahat ng supporters ni Sir Paul, Bugong Biyahero. Kasi alam namin na napakalaki po ng community ni Sir Paul. So, baka makita nila si Ninita o ninyo si Ninita dyan sa lugar ninyo. Pakitulong naman po na may hold siya. Kung maaari talagang may report sa police. Kung sino man yung sinamahan niya, kapamilya ba niya, kaibigan ba niya, o ano ba yung pinuntahan niya dyan o nagtrabaho man lang. So, kung maaari, magkikontak po sa amin, sa aming mga messenger. O kahit mag-comment kayo dito sa video na ito sa YouTube. So, maraming salamat po in advance sa lahat ng makatulong po no, na mahanap si Ninita ngayon. So, hanggang dito lang mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi dyan. Sana po ay makita na si Ninita kung totoo man na lumaya siya. So, ingat kayo palagi mga kababayan. Bye-bye.